kasalanan, ugat ng mga problema sa mundo. Nais ng isang mabuting magulang na kusa silang mahalin ng kanilang mga anak at hindi napipilitin lang. Kaya naman, ipinapadama ng isang magulang ang pagmamahal sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtustos sa kanilang mga pangangailangan, pag-aaruga sa kanila ng maayos at pagprotekta laban sa anumang makakasama sa kanila. Minamahal naman ng anak ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga ninanais at hindi naman gagawa ang anak ng isang bagay na ikalulungkot ng kanyang mga magulang. Nais ng Diyos na bukal sa loob ang pagmamahal nina Adan at Eva sa kanya at hindi sa pilitan. Gayon din naman ang nais ng Diyos na maging relasyon niya sa atin. Nang nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, binigyan sila ng Diyos ng kakayahang sumunod sa Kanya. Binigyan din sila ng kalayaan na magdesisyon kung nais ba nilang sundin at mahalin ang Diyos. Nais kasi ng Diyos na bukal sa loob ang pagmamahal nina Adan at Eva sa Kanya at hindi sa pilitan. Sinabi noon ng Diyos kina Adan at Eva na maaari nilang kainin ang lahat ng bunga ng mga punong kahoy sa hardin, maliban sa bunga ng isang puno na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. Sa pamamagitan ng utos na iyon, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon kung susunod sila o hindi sa sinabi ng Diyos. Ang nakakalungkot, nagdesisyon sina Adan at Eva na sumuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Sinuway nila ang kaisa-isang utos ng Diyos ang huwag kainin ang bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos. Inaakala ng marami na mansanas ang bungang iyon, pero walang sinasabi ang Biblia tungkol sa kung ano mismo ito. Sumuway sila kahit na sinabi ng Diyos na mamamatay sila kapag kinain nila iyon. Dahil sa kanilang pagsuway, pumasok sa mundo ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay pagsuway sa nais ng Diyos at hindi pag-abot sa kanyang pamantayan. Habang sumusunod sina Adan at Eva, nalulugod ang Diyos. Pero nang sumuway sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa bungang ipinagbawal ng Diyos, para na rin silang nagdesisyon na huwag nang magpasailalim sa Diyos. Ang malalapang nangyari, nagbunga ang ginawa nilang pagsuway na nagkaroon ng masamang epekto sa sangkatauhan. Namuhay rin ang mga anak nina Eva at Adan na ginagawa ang sarili nilang kagustuhan at hindi sumusunod sa nais ng Diyos. Nang sumuway sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa bungang ipinagbawal ng Diyos, para na rin silang nagdesisyon na huwag nang magpasailalim sa Diyos. Patuloy na namuhay ng makasalanan at makasarili ang tao. Ginagawa nila kung ano lang ang nais nila at hindi kung ano ang nais ng Diyos. Wala silang pakialam kung nalulugod man o hindi ang Diyos sa ginagawa nila. Kaya naman, para silang isang batang pasaway na lalong lumalayo ang loob sa kanilang mga magulang. Nasira ang magandang relasyon ng tao sa Diyos at maging sa kanilang kapwa. At habang tumatagal lalong lumalala ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Kahit na ipinapadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ayaw pa rin nilang magbalik loob sa Diyos. May mga tao na ayaw sumunod sa Diyos at maging sa mga namumuno sa kanila. May mga tao naman na nang-aapi ng kapwa nila at nagmamalupit sa iba. Kaya naman, sa halip na tinatamasa natin ang pagmamahal at kapayapaan, nararanasan natin ang matakot, magalit, mamuhi, at mapuno ng sama ng loob. Ang kamatayan ang isa pang epekto ng kasalanan nina Adan at Eva. Nagbigay ng babala noon ang Diyos na kapag kinain nila ang ipinagbabawal na bunga ay mamamatay sila. Bakit kaya haantong sa kamatayan ang simpleng pagkain ng bunga? Alam kasi ng Diyos na kapag sumuway sila sa sinabi niya, mapuputol ang kaugnayan nila sa Diyos na nagbibigay buhay. Para silang electric fan na nahugot sa saksakan ng kuryente kaya namatay. Ang kamatayan ang isa pang epekto ng kasalanan. Ang kamatayang tinutukoy rito ay kamatayang pisikal ng katawan at pati na rin ng ating espiritu. Mayroon tayong katawan na nagkakasakit, nanghihina at sa huli mamamatay. Mayroon din tayong espiritu na mamamatay sa pamamagitan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos.
Dahil sa ating mga kasalanan, hindi maaaring makapiling ng ating espiritu ang banal at matuwid na Diyos. Hahatulan din tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan tulad ng nangyari kina Adan at Eva. Ito ang pamantayan ng Diyos na kailangang sundin ng sangkatauhan. Ang pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Tulad ng isang taong naliligaw at nawawalan na ng pag-asa na makakarating pa sa kanyang pupuntahan, marami rin sa atin ang ganoon ang nararanasan. Marami ang dumaranas ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Minsan naman, nararanasan nating malungkot kahit wala namang dahilan. Marahil, bunga iyon ng ating sirang relasyon sa Diyos. Naputol kasi ang ating kaugnayan sa Kanya dahil sa kasalanan. Minsan, nararanasan nating malungkot kahit wala namang dahilan. Marahil, bunga iyon ng ating sirang relasyon sa Diyos. Naputol kasi ang ating kaugnayan sa Kanya dahil sa kasalanan. Nalaman na natin kung bakit puro problema ang nangyayari sa mundo. Kahit ginawa ng Diyos na perpekto ang mundo, mas pinili pa rin nina Adan at Eva na sumuway sa Diyos. Bunga nito, nasira ang kanilang relasyon sa Diyos at pinagbayaran nila ang kasalanan na kanilang ginawa. Ganoon din ang ating ginagawa ngayon, sumusuway tayo at hindi natin sinusunod ang nais ng Diyos. Kaya naman, hahatulan tayo ng Diyos. Sinabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kailangan nating bigyan pansin ito dahil sinabi pa sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Ang ibig ba nitong sabihin ay wala na tayong pag-asa? Wala na ba tayong magagawa? Maaayos ang ating problema sa kasalanan. Mula noon hanggang ngayon, lagi tayong nagsusumikap na ayusin ang ating problema sa kasalanan at ang bunga nito. Marami tayong ginagawa para malunasan ang malalang sakit at mapahaba ang ating buhay sa pamamagitan ng siyensya at mga gamot. Sinisikap nating mapanatiling may kaayusan ang lipunan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas at pagtuturo sa mga tao ng tamang pag-uugali. Sinisikap din nating maiwasan ang anumang giyera at hindi pagkakaunawaan. Sa gayon, magiging payapa at nagkakaisa ang bawat bansa. Sinisikap natin na ayusin ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya, gumagawa tayo ng kabutihan at sumusunod sa mga seremonya ng relihiyon para maranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Gayunpaman, kung papansinin natin ang nangyayari sa paligid, hindi tayo nagtagumpay sa nais nating mangyari. Hindi natin maiiwasan ang magkasakit at mamatay. Hindi natin mapipigilan ang pagkakaroon ng giyera at ang paggawa ng masama ng mga tao. At hanggang ngayon, marami sa atin ang naghahanap sa kung ano ang ating layunin sa buhay. Tulad tayo ng isang taong uhaw sa pagmamahal at pagkalinga. Kahit na nais nating gumawa ng mabuti, parang ang kabaligtaran lagi ang ating nagagawa. Bakit kaya ganito ang nangyayari? Dahil hindi maayos ang nilalaman ng ating puso. Nawala ang ating kakayahan na manatiling gumawa ng mabuti kahit pagsumikapan pa natin ito. Kahit na nais nating gumawa ng mabuti, parang ang kabaligtaran lagi ang ating nagagawa. Madali rin para sa atin ang magalit. Sa halip na magpatawad at mahabag, mas gusto natin ang makaganti sa nakasakit sa atin. Nagiging likas na sa atin ang isipin ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng iba. Paano ito nangyayari? Iniimpluwensyahan kasi ng kasalanan ang ating mga desisyon at ginagawa. Kaya naman, nahihirapan tayong gumawa ng mabuti at mas madaling gumawa ng masama. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay parang pagkalulong sa bawal na gamot. Inuudyukan at pinupuwersa tayo ng kasalanan na gumawa ng masama kahit na ayaw natin. Nagiging likas na sa atin ang sumuway sa Diyos kaysa sa sumunod sa Kanya. Paano kaya natin maisasaayos ang nilalaman ng ating puso? Paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung pinipigilan tayo ng kasalanan na patuloy na gumawa ng mabuti?
Hindi natin ito makakaya sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan pero kayang-kaya ng Diyos. Ang Diyos lang ang tanging may kakayahan na linisin at iligtas tayo sa kaparusahan sa kasalanan. Ang Diyos kasi ang ating manlilikha at tanging may kontrol sa lahat ng bagay. Siya rin ang makakapag-ayos ng ating puso nang sa gayon, hindi na tayo may impluwensyahan ng kasalanan at kamatayan. Magkakaroon din tayo ng maayos na relasyon sa Diyos at makakapamuhay tayo na kasama niya. Pero kahit na makakaya ng Diyos na iligtas tayo sa kaparusahan sa kasalanan, nais kaya ng Diyos na iligtas tayo. Oo naman. Nais kasi ng Diyos na makasama tayo kahit na patuloy tayong sumusuway sa Kanya. Naaalala mo ba na inihalin tulad ang Diyos sa isang magulang na minamahal at inaaruga ang kanyang mga anak? Kaya naman, ang Diyos ay tulad ng isang magulang na hindi nagsasawang mahalin ang kanyang mga anak kahit na lumayas ito at itinatanggi ang kanyang ama. Pero mapagpatawad ang Diyos, handa siyang patawarin tayo at muling makasama. Gayunpaman, kahit na mapagpatawad ang Diyos, hindi niya hahayaan na pagtakpan ang ating mga kasalanan. Alam natin na banal at matuwid ang Diyos, hindi niya maaaring isantabi ang ating kasalanan at magpanggap na parang wala tayong nagawang kasalanan. Kung isasantabi na lang ng Diyos ang ating mga kasalanan, sinasalungat ng Diyos ang kanyang katangian na pagiging banal at matuwid. Ito ang nagpahirap sa ating kalagayan, kahit na nais ng banal at matuwid na Diyos na iligtas tayo sa kaparusahan sa kasalanan, hindi niya maaaring isantabi na lang ang ating mga ginawa na karapat-dapat parusahan. Gayunpaman, gumawa ang Diyos ng paraan para maligtas tayo. Ang aming misyon ay ang maipaalam at maipaunawa sa lahat ng tao ang tungkol sa salita ng Diyos na may kakayahang magbago ng buhay. Nais namin na ang lahat ng tao sa bawat bansa ay may maayos na relasyon kay Hezo Kristo at nagkakaroon ng mga katangian na tulad ng kay Kristo. Nais din naming makita na naglilingkod sila sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus na Guys, kanilang tag nagastuhan po ninyo pinabibilangan. padalaw po ang aking Celso Llorente channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe, papindot ma din ang button bell. Thanks guys.